Nanginig ang mga mata ni Sarah at nang makita ang kanyang ama sa isolation room, nanginginig ang kanyang mga daliri at unti-unting bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Maging ang kanyang ama ay nagdadalamhati para sa kanya. Oo, minsan nang sinabi ng kanyang ama, "Huwag kang makisama kay Zephyr. Tumakas ka rito at huwag nang bumalik pa." Dahil hindi siya nakinig sa kanyang ama at hindi niya napigilan ang sariling damdamin, nabigyan niya ng pagkakataon ng iba na siya'y hamakin. Ibinaling ni Sarah ang kanyang paningin pababa. Ramdam ang pait at tahimik na sinundan ng emergency bed ng kanyang ama palayo. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng elevator at lumabas si Zephyr na may malamig na ekspresyon. Sa wakas, dumating ang taong kanina pa niya kinokontak. Nakita ni Zephyr si Rogelio na nakahiga sa isolation layer, tinutulak ng ilang medical staff. Bahagyang sumimangot ang kanyang mukha. "Anong nangyari?" tanong niya habang hawak ang kamay ni Sarah. Nasa likuran nila sina LV at ang iba pa. Nang makitang eksenang iyon, tumayo sila ng may galit. "Mr. De Vera, pakibitawan ang kamay ko," malamig na sabi ni Sarah na tila wala ng init ang boses. "Anong nangyari? Bakit pinalabas ang tatay mo?" tanong ulit nito. "Tanungin mong nanay mo. Kung ayaw mo ko muling hamakin nila, pakibitawan mo ko't bigyan ng konting dignidad." Malamlam ang mukha ni Sarah at puno ng lungkot ang kanyang tinig. Nagtatakang sumimangot si Zephyr. Bumalik si Marlon dala ang transfer form mula sa ospital. Lumapit siya at nagsabing, "Mr. De Vera, bitawan mo siya. Pakiusap, magpakita ka ng respeto sa kanya." Tinignan siya ni Zephyr ng malamig. At bumungad sa kanya ang mga mata, ang galit. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Zephyr at inalis sa pagkakahawak sa kanya. "Mr. De Vera, pakiusap, magparaya ka. Mahinang kalusugan ng ama ko at hindi siya dapat nananatili na matagal sa isang lugar na may mikrobyo." Mababa at may halong pakiusap ang kanyang boses. Sa wakas, nagparaya na si Zephyr. Itinulak ang emergency bed papasok sa elevator at sumabay sina Sarah at Marlon. Tumayo sila sa harap niya, tila magkasama sa parehong panig. Maitim ang mga mata ni Zephyr habang nakatitig kay Sarah, hanggang sa tuluyan na magsara ang pintuan ng elevator at magkasama silang umalis ni Marlon. "Anong ginawa mo sa kanya?" tanong ni Zephyr habang umikot ang mukha niya na napakadilim. Sa ilalim ng liwanag, nagmistula siyang nakakatakot ng walang paliwanag. Nagkatinginan sina Cindy at LV. Sumagot si LV. "Sinabihan ko siyang alisin ng ama niya dito. Ang ospital na ito ay pag-aari ng De Vera Group. Ayoko nang iligtas ang ama niya. Hindi ba sinabi ko na sa'yo ang tungkol dito? Marahang kahina-hinalang punto sa nangyari noon. Magbibigay ako ng paliwanag kapag nalinaw ko na ito." Inis na sagot niya sa kanyang ina. "Hindi na ako makapaghihintay." Tumulong luha ni LV. "Ang asawa ko ay pinatay. Hindi ba ako karapat-dapat na makahinga ng maluwag matapos malaman ang totoo? May asawa bang duwag na tulad ko at ikaw ang ama mo ay pinatay, pero pinagtatakpan mo pa rin ang babaeng yun? Nababaliw ka na ba?" Nanatiling grim ang mukha ni Zephyr. "Sinabi ko na ang bagay na ito ay kailangang maimbestigahan. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, hindi dapat maging ganito katiyak ang mga sinasabi niyo. Ano man ang mangyari, sinabi ko na. Hindi ako sang-ayon na makasama mong babaeng yun. Kung ayaw mo kong patayin sa galit, makipaghiwalay ka sa kanya. Isa siyang halimaw at mapapahama ka sa kanya." Sigaw ni LV, puno ng galit. Lumapit si Cindy upang alalayan siya. "Tita, alagaan mo sarili mo." "Oo nga, Zephyr," sabad ni Eloisa na kunwaring makatarungan ng tono. "Si LV ang nanay mo. Paano mo siya ginagalit ng ganito? Hindi ka kasi dumating kanina, kaya hindi mo nakita. Magkasama sina Sarah at Marlon na magkahawak ang kamay. Siya rin na nag-asikaso ng transfer para kay Rogelio. Tamang lahat ng tao, ang babaeng yun ay tunay na mapanlinlang. Hindi mo dapat galitin ang nanay mo. Ginawa niya ito para sa'yo." Tinignan siya ng malamig at may galit ni Zephyr at siya ay naalalang nangyari noong huli. Napalunok siya at hindi na nangahas pang magsalita. Nakakatakot magalit ang kanyang pamangkin. Sa sanitarium, si Rogelio ay nilagay ulit sa ICU.
Walang mga makabagong kagamitan tulad ng nasa mga ospital ng Doctors Medical. Kaya't ang tanging magagawa nila ay ibalik siya sa orihinal na kalagayan at panatilihin ang mga vital signs niya. Nung una, halos may pag-asa pa, ngunit ngayon parang bumalik na ulit sa panahon bago ang kalayaan. Tahimik na tinitignan ni Sarah ang mukha ng kanyang ama sa pamamagitan ng bintanang salamin. Naalala niyang mga luha ng kanyang ama noong nakaraan at parang kinukurot ng mga langgam ang kanyang puso. Napakasakit ng kanyang nararamdaman. Hindi niya yun kayang ipaliwanag. Nakatayo si Marlon sa tabi niya at nagtanong, "Ang ama mo at si Brandon?" Ang mga sinabi ni Elvie kanina ay tila may pinahiwatig kay Marlon. Tinignan siya ni Sarah at hindi na nagkubli. Isinalaysay niya ang kwento. Total narinig din naman ito yon kanina. Sa talino nito, tsak na naintindihan na nito ang lahat. Matapos makinig, napabuntong hininga si Marlon. "Hindi ko inakalang nangyari pala ito sa'yo. Ang daming kaganapan habang wala ako." Hindi sumagot si Sarah. Ang kanyang damdamin ay puro kalungkutan. Kahit na pakiramdam niya na hindi ang kanyang ama ang may sala, malinaw ang ebidensya. Kung dadalhin ito sa korte, wala na siyang pagkakataong baguhin ang lahat. Naging isang hindi maipahayag na alalahanin ito sa kanyang puso. Hindi maaaring makulong ng muli ang kanyang ama. Alam niya kung gaano to kabuting tao. Sandaling natahimik si Marlon at nagsalita. "Bagamat hindi ko dapat sabihin ito, sa tingin ko, hindi ka na dapat talaga makisama sa kanya. Napakakomplikado ng inyong sitwasyon." Tinignan siya ni Sarah na may malungkot na mga mata. Nagpatuloy pa si Marlon. "Kahit ano pa ang katotohanan, totoo ang video. Ang pamilya de Vera ay naniniwala ng ama mo ang may gawa noon. Kahit anong paliwanag mo, mamumukha lang itong palusot. Mahirap lang pasan ang problemang ito sa inyong dalawa. Pinagsasama niyo kayong pilit kahit na ayaw ng tadhana." Naunawaan din yun ni Sarah. Alam niya ito mula pa sa simula, kaya't hindi siya naglakas loob na tumugon sa damdamin ni Zephyr. Noong una, dahil natatakot siya na kung darating ang araw ng paghihiwalay nila, mas magiging masakit ito. Lalong lumamig ang hangin sa ospital na iyon na parang nakikisama sa nararamdaman niya. Nakaramdam ng konting ginaw si Sarah at niyakap ang sarili na parang nilalagnat. Nakita ito ni Marlon na tinubad ang kanyang coat saka nilagay yon sa balikat ni Sarah. Napatingin ito sa kanya at habang binabalik na sana ang coat kay Marlon, narinig niyang malamig na boses ni Zephyr. "Anong ginagawa niyong dalawa?" Natigilan si Sarah nang marinig yon at nang lumingon siya, nakita niyang malamig na ekspresyon ni Zephyr. Agad na nagdilim ang kanyang mga mata, nagsalita si Marlon na may pagmamalaki. "Nilalamig si Sarah kaya ibinigay kong coat upang maibsan ang kanyang pagkaginaw. Kinakailangan ba niyang mag-alala ka?" Sarkastikong sabi ni Zephyr, habang nilalapitan sila at tinulak pababa ang coat sa balikat ni Sarah. Bumagsak ang coat sa sahig. Tumingin si Marlon at malamig na nagsalita. "Mukhang may oras pa si Mr. De Vera para magselos sa ganitong panahon. Alam mo ba kung paano ininsulto si Sarah ng nanay mo kanina sa ospital?" Naging walang pakiramdam ang mukha ni Zephyr na tila ba namamanhid na ng sobra. "Sinabi ng nanay mo na hindi niya tatanggapin si Sarah sa pamilya niyo. Niyang matandang lalaki sa pamilya hindi rin tatanggap daw siya kaya ang tanggapin." Dagdag pa niya, interesado sila kay Cindy at iniisip na gawing asawa mo. "Kung talagang may malasakit ka kay Sarah, mas mabuting ayusin mong problema mo sa nanay mo kaysa magselos ka sa akin." Matapos marinig ito, malamig na tumingin si Zephyr sa kanya. "Inayos kong bagay na yan, hindi mo kailangang pakialaman. Pero ikaw, Mr. Alba, mahilig ka makisawsaw sa buhay ng iba." "Ano? Pakiramdam mo ba'y tama na maging third party ka?" Ngumisi si Marlon. "Tinatrato ko lang si Sarah bilang isang kapatid na walang mali siya. Hindi gaya mo." "Kapatid ba talaga? O may iba ka pang motibo?" "Ikaw lang ang nakakaalam niyan," sabi ni Zephyr na puno ng galit ang mga mata. Hindi niya kailanman kayang makita na kasama to ni Sarah. Masamang tao ang lalaking ito. Sumagot ito. Ang taong marumi ang isip, lahat ng bagay tinitignan ng marumi. Natakot si Sarah na mag-away pang dalawa, kaya sinabi niya, "Sigurado ba kayo na gusto niyo magtalo sa harap ng ward ng tatay ko? Maaari kayong lumabas at doon mag-away. Hindi dito." Tumahimik ang dalawang lalaki na marinig ang kanyang boses. Sinabihan ni Sarah si Marlon. "Kuya Marlon, gabi na. Dapat ka na umuwi." Gusto pa sanang magsalita ni Marlon, ngunit sinabi ni Sarah,
Salamat sa tulong mo. Ngayong araw pero kaya ko nang mag-isa dito. Mas mabuting umuwi ka na sa pamilya mo. Huwag ka na mag-aksaya ng oras sa akin. Magalang ngunit malamig na tinanggihan ni Sarah ang pag-aalok ni Marlon na samahan siya. Hindi na niya yon kailangan. Tumango si Marlon bilang isang maginoo at pagkatapos ay sumulyap kay Zephyr ng masama bago umalis. Pagkaalis nito, si Sarah ay nanatiling nakatayo sa harap ng ICU. Kakalipat lang ng kanyang ama sa ibang ospital ngayong araw, kaya kailangan niyang manatili dito upang tiyakin kung may mangyaring hindi inaasahan. Nakatayo si Zephyr sa tabi niya. Tinanggal ang coat niya at nilagay ito sa balikat ni Sarah. Kumain ka na ba? Tinignan siya ng babae at nagtagpo ang kanilang mga mata na malamig. Naramdaman ni Zephyr na parang may sasabihin ito. Kaya kagad niyang binago ang paksa at sinabing, "Ipapadala ko na lang kay Mr. Jomar ang pagkain." Wala nang sinabi si Sarah. Gusto sana niyang makipag-usap sa lalaki. Kinuha ni Zephyr kay Mr. Jomar ang mga dala nitong pagkain na paborito ni Sarah. Binuksan ang mga insulated lunch boxes at nilagay ang mga to sa harap ng babae. Binalatan din niya ang ilang hipon para dito. Tahimik lang na kumain si Sarah. Pagkatapos kumain ni Sarah, tumingin si Zephyr sa mangkok nito. Nandun pang mga hipon na tinanggalan niya ng shell. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at nagkaroon ng isang komplikadong ekspresyon. Delikado ang inaarte na ito ng babae. May niisip na naman itong hindi maganda. "Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo kanina?" Tanong ni Sarah matapos ilapag ang mga pangkuntsara at tinidor. "Pumunta ako sa bilangguan. Walang signal doon." Sagot ni Zephyr sa kanya. Pumunta siya upang makita si Marie Chris. Tumango ito. "Kamusta ang usapin doon? Nais na bang magsabi sa'yo ng totoo ni Marie Chris?" Bahagyang lumamig ang tinig niya at parang napabuntong hininga. Patay na siya. Napahinto si Sarah at tinitigan siya. Patay na si Marie Chris? Anong nangyari? Ang gulat nitong mukha ay napalutan ng kaunting takot. Sinasabi na binugbog siya ng isang babaeng preso hanggang mamatay nung nakalaliman ng gabi kahapon. Sobrang abala si Zephyr sa pangyayaring ito ngayong araw. Sinabi ni Mr. Jomar na binugbog to ng isang babaeng preso. Pero sa kabila ng mga detaling yun, may pakiramdam si Zephyr na may kakaibang nangyari sa loob. Paano nangyaring namatay si Marie Chris kaagad pagkatapos niyang magsiyasat dito? Hindi maaga, hindi rin huli, basta kahapon lang. Kung kailan may usapan na sila. Patay na siya, kaya't wala na bang anumang clue? Mahirap na sinabi ni Sarang pangungusap na yon. Ang pagkamatay ng isang mahalagang taong may alam sa lahat ay nagpadagdag sa hirap ng investigasyon. Tumango si Zephyr sa kanya. Patay na siya at halos wala nang matitirang clue. Pero pinadala ko mga tao ko sa Amerika upang tingnan kung may makita pa silang anumang impormasyon. Tumahimik si Sarah ng matagal. Puno ng hinagpis ang puso niya. Patay na si Marie Chris at ang katotohanan sa bagay na ito ay parang paghahanap ng karayom sa bungkus ng dayami. Halos imposibleng matuklasan. Nakakaramdam siya ng pagkabigo at hindi nagsalita ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Zephyr sa kanya. "Anong nangyari kanina? Pinagsabihan ka ba ng mama ko?" Tumingin si Sarah sa mangkok sa harapan niya at mahinang sumagot. "Inutusan niya akong layuan ka at sinabi na hindi ako karapat-dapat sa'yo." "Huwag mong alalahanin ang sinabi niya. Tungkol naman sa ama mo, papupuntahin ko ang team ni Dr. Goody mamaya." Hindi na nito naituloy pang nais sabihin. "Zephyr." Biglang tumingala si Sarah at tumingin sa lalaking may pakiusap sa mata. "Tama na, huwag na tayong gumawa pa ng ibang bagay na makakasakit sa ating dalawa." Ang mga salita ni LV kanina ang nagbukas sa kanya ng matinding galit. Naalala niyang sinabi nito kanina. "Ikaw, pinalaki ng pagmamahal ng ama mo pero kami ni Zephyr. Ang asawa ko, namatay ng bata pa at araw-araw akong umiiyak. Ang anak ko, nawala ang ama sa ganitong batang edad pa lang. Alam mo bang kawawa siya?" Yun ang sinabi ng matanda kanina sa kanya. May luha sa mga mata niya. "Hindi, huwag mo nang papuntahin si Dr. Goody dito. Ako nang mag-aasikaso sa tatay ko." Ayaw niyang gamitin ng pera ni Zephyr kahit na sinabi nito na wala naman siyang kinalaman sa nangyaring yun. Ngunit sa mata ni LV, siya ay isang walang kahihiyang babae na anak ng pumatay sa asawa nito at ginagamit ang pera ng anak nito. May dangal din siya kahit napapaano. "Maghihiwalay na muna tayo," sabi niya. Ayaw niyang maging babaeng walang hiya na tinatawag ni LV sa kanya.
Simula pa lang, alam na niyang hindi magtatagal ang relasyong ito. Ngayon ay dumating na sa wakas ang katapusan. Kaya tinanggap niya na lang ito. Baka talagang hindi sila para sa isa't isa ni Zephyr. Sinabi ko ng bagay na ito'y patuloy pa rin namin iniimbestigahan. Bagamat patay na si Marie Chris, baka may makuha pa tayong ebidensya sa Amerika. Sabi ni Zephyr na naalalang pulis na nakilala niya sa Amerika. Kapag nahanap niya ang taong yon, maaring may makuha silang mga bakas mula dito. Umiling si Sarah, halatang dismayado siya. Alam kong iniimbestigahan mo to, pero ayoko mabuhay ng may kahihiyan habang buhay. Kaninang biyanan ko, hindi si Madam de Vera pala. Sa tingin ko, hindi magandang lagay ng kanyang pag-iisip. Baka nag-aalala siya tungkol sa iyong mga problema. Dapat mo siyang pakinggan. Huwag ako ang unahin mo. Wala kang responsibilidad sa akin. May cancer si LV at naoperahan na ito sa bituka. Ayaw niyang maging sanhi ng paglala ng kondisyon nito. Alam niya kung anong pinaguhugutan ng matanda, kahit na sino naman ay magagalit sa ganong pangyayari. Natatakot siya na baka kapag pinilit lang magsama ni Zephyr, may mangyaring hindi maganda sa ina nito at bandang huli, sa kanya na naman ibubuntun ang sisi. Tinitigan siya ni Zephyr, malamig ang ekspresyon nito. Ayaw mo bang maghintay? Kahit kaunting saglit pa. Hindi ko kailanman naiisip na maaari tayong magkasama, malungkot na wika niya. Pero sinubukan ko pa rin. Pero talagang hindi na dapat. Totoo bang iniisip mo? Ganito rin bang nasa isip mo noong magkasama pa tayo? Tanong nito habang nakakunot ang noo. Mababa na agang kalituhan sa mga matang nakatutok sa kanya. Tumango siya. Hindi ko kailanman inisip na makakasama kita. Noon dahil paulit-ulit mo kong kinukulit, naisip ko na sige na lang. Baka naman pwede. Kapag nasaktan ka naman siguro, matututo ka ring bumitaw. Siyempre, hindi itong tunay niyang nararamdaman. Ang totoo, minsan din siyang nadala at naantig sa lalaki. Isa pa, mahal niya talaga si Zephyr. Noon pa man, at hindi yan mawawala kahit kailan. Pero kailangan niyang sabihin ito ngayon. Kung hindi niya sasabihin, magiging handa ba si Zephyr na makipaghiwalay sa kanya? Papayag ba itong lumayo siya? Biglang bumigat ang paghinga ni Zephyr at tila nasaktan siya sa sinabi ni Sarah. Sa huli, binitawan niyang kamay nito. Tumayo at umalis. Ang matangkad na figura niya ay dumaan sa pasilyo at naglaho sa dilim. Ang bigat na kanyang nadarama ay maririnig sa tunog ng kanyang mga paa. Naiwang nakaupo si Sarah sa pasilyo na may malalim na iniisip. Sorry mahal ko, pero itong tama. Umiiyak niyang bulong sa kanilang sarili. Pakaramdam niya yung napakabigat ng dibdib niya habang nakatingin sa direksyon ni Zephyr. Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon, hindi gumagalaw. Sa bahay ni LV, inaalagaan ni Cindy ang may sakit na babae sa silid. Tinitiyak na iniinom nitong kanyang gamot at sinusukat ang kanyang presyon ng dugo. Dahil sa kanyang pag-aalaga nitong mga araw na ito, napansin ni LV ang kabutihan ni Cindy. Biglang pumasok si Eloisa na may malamig na ekspresyon sa muka. LV, hindi mo ba alam na pagkatapos umalis ni Zephyr kagabi, pinuntahan niya ulit ang babaeng yun? Okay na, Mami. Huwag ka na magsalita. Hindi magandang pakiramdam ni tita nitong mga nakaraang araw. Hayaan mo siyang makapagpahinga ng maayos. Awat ni Cindy sa kanyang ina. Tinitigan ni Eloisa ang kanyang kapatid. LV, hindi ba mabuti ang pakiramdam mo? Umupo ito upang makausap ng maayos ang kapatid. Umiling si LV. Ayos lang ako. Huwag mo kong sisihin kung parang masyado akong masakit magsalita kanina. Nagagalit lang ako. Napakabait na bata ni Zephyr. Paano siya naging ganoon dahil lang sa babae? Lahat ng ito ay kasalanan ng babaeng yun. Naging madilim ang ekspresyon ni LV ngunit hindi siya nagsalita. Mukhang tamang kanyang kapatid. Lumapit si Eloisa sa ni LV at bumulong. LV, sinabi ko na to kay Mommy. Hindi rin pumapayag si Mommy na magkasama si Zephyr at ang babaeng yun. Sinabi ni Mommy na dati ng plano ng ating pamilyang ipareha sina Zephyr kay Cindy. Kung hindi, bakit hindi natin subukang pagsamahin sila? Para malaman ng babaeng yun na wala na isang sa pamilya natin na may gusto sa kanya. Hindi sumagot si Elvis sa narinig buhat sa kapatid. Matagal bago siya nagsalita, tumingin siya kay Cindy na nakayuko at namumula ang muka. Maaari nga siguro, tinanong siya ni LV. Cindy, gusto mo bang pakasalan ng anak ko? Nahihiya si Cindy. Ayaw niyang umamin dahil obvious naman na gusto niya ang lalaking yon. Nagsalita si Eloisa. Bakit hindi? Matagal nang gusto ni Cindy si Zephyr. Alam mo yan.
Bukod pa dito, isa siyang doktor. Kapag pinakasalan niya si Zephyr, maalagaan ka niya dito sa bahay mo ng maayos. Ayaw mo ba? Oo, ang recent na pag-alaga ni Cindy sa kanya ang nagpamulat sa kanya sa benepisyo ng pagkakaroon ng isang doktor na manugang. May mag-aalaga na sa kanya at hindi na siya laging pupunta sa ospital. Alam ni Elvie na may munting layunin sina Cindy at Eloisa. Ngunit kung ikukumpara kay Sarah, masanda siyang tanggapin si Cindy. Kahit na marisolba ang alitan nila ni Sarah, mananatili pa ng agwat sa pagitan nila. Iba naman kay Cindy, anak-anakan siya ng pamilya ng kanyang ina kaya mas malapit ito sa kanila. Kung magpapakasal ang dalawang bata, may iwasan ng mga hidwaan sa pagitan ng biyanan at manugang at magiging mas malapit ang ugnayan nila. Hindi na kailangang hatiin pang ari-arian ng solis na dapat ay para lang kay Zephyr. Bueno, tatawagan ko si Zephyr mamayang gabi. Cindy, samantalahin mo ng pagkakataon. Sabi ni Elvis sa babaeng doktor. Tumango si Cindy. Maliwanag ang kanyang mga mata. Ang lalaking malungkot ay kailangan lang ng babaeng mag-aaliw. Kinagabihan, tinawagan ni Elvis si Zephyr pabalik sa kanyang bahay. Gamit ang kanyang kalusugan bilang dahilan ng lahat. Sinasabi niyang nais niyang makapiling ang kanyang anak. Pagpasok ni Zephyr sa kwarto, nakita niyang nakaupo si Cindy sa tabi ni Elvie. Maingat nitong hinating mga gamot sa ilang kahon at pinaalalahanan si Elvie na inumin ito sa tamang oras araw-araw. Cindy, napakamaalalahanin mong bata. Papuri ni Elvie dito habang nakangiti. Marami na siyang nakilalang babae, ngunit si Sarah lamang hindi nagkusang pumunta sa kanyang bahay para alagaan siya. Lagi itong abala sa kanyang maliit na studio na hindi naman ganong kumikita. Sa tingin ni Elvie, mas mahalaga ang pagiging magpakalinga. Zephyr anak, nandito ka na pala. Bati ni Elvie sa kanya at kinawayan si Zephyr para lumapit. Alam niyang malambot ang puso ng kanyang anak at mas lalayo ito kapag pinilit. Kaya upang maayos ang kanilang relasyon, naging mas banayad ang tono ni Elvie. Umupo si Zephyr sa kanyang tabi. Kamusta ang pakiramdam niyo ngayon? Normal bang presyon niyo? Dapat itanong mo yun kay Cindy, sagot ni Elvie. Binigay ang pagkakataon kay Cindy na magsalita. Tumingin si Zephyr sa babae at nagtanong. Kamusta ang presyon ng dugo ng mama ko? Normal naman sa ngayon. Pero kung tumaas ulit, kailangan na siyang dalhin sa ospital. May hinahon na sagot nito. Tumango lang si Zephyr ng kalmado. Hinawakan ng kamay ng ina at sinabing, hindi maganda ang kalusugan niyo, kaya huwag kayong magpa-apekto sa lahat. May mga bagay na hindi mo na kailangang alalahanin. Hayaan mo na, sinabi ni Elvie sa kanya. Kung hindi mo lang ako ginalit, hindi tataas ng ganito ang presyon ko. Sinabi ko na dati, iniimbestigahan kong bagay na to. Kapag may resulta na, bibigyan kita ng paliwanag. Malalim na sabi ni Zephyr. Walang sino man ang maaring makaapekto sa kanyang mga desisyon, kahit pa ang kanyang ina. Bahagyang nagalit si Elvie pero alam niyang kung magpapatuloy siya, baka umalis-muli si Zephyr. Hindi yun ang layunin niya ngayong gabi, kaya tumango siya at nagsabing, alam ko anak, dumayo ka pa rito para makita ako. Huwag ka na umalis ngayong gabi, dito ka na lang sa akin matulog. Tumango si Zephyr sa ina. Sige, wala rin naman siyang babalikan sa bahay dahil hindi umuwi si Sarah sa Makati. Kung uuwi siya, isang walang laman ng bahay lang ang madadatnan niya doon at lulukubin lang siya ng labis na kalungkutan. Naupo ang lahat sa hapagkainan upang kumain. Habang kumakain, patuloy si Elvis sa pag-uutos kay Cindy na kumuha ng pagkain para kay Zephyr. Pinapaasikaso niyang kanyang anak sa babaeng doktor. Hindi bulag si Zephyr para hindi mapansin ang intensyon ni Elvie. Pilit itong pinagpapare sila ni Cindy at ang babaeng ito naman ay nakikiayon. Ayaw ni Zephyr na galitin ng ina kaya hindi siya nagsalita. Ngunit si Cindy kahit napaulit-ulit naglalagay ng pagkain sa plato niya, hindi niya ito kinakain. Sa halip maayos na nakaipon to sa gilid ng kanyang plato. Ma, busog na ako, aakit na ako. May gagawin pa akong trabaho. Paalam niya habang nilalapag ang kanyang kutsara sa plato bago tumayo at lumayo sa mesa. Sinundan siya ng tingin ni Cindy habang papalayo. Napansin niyang hindi man lang kinain ni Zephyr ang mga pagkain nilagay niya. Dumilim ang kanyang mga mata, tila nawalan ng pag-asa. Hinawakan ni Elvie ang kanyang mga kamay. Cindy, huwag kang panghinaan ng loob. Dati ganyan din si Zephyr kay Sarah. Lagi niya itong binabaliwala. Pero si Sarah, gabi-gabi niyang dinadalhan ng tsa at pagkain ng aking anak. Saka malumani na nakipag-usap kay Zephyr. Unti-unting nakuha rin niya ang loob ng anak ko. Ganun talaga ugali niya. Mukha siyang matigas pero sa totoo lang, napakabait at tapat sa puso niya. Paliwanag ni Elvie. Naibsan ang lungkot ni Cindy sa mga sinabing yun ng tiyahin. Alam niya, sa taglay niyang ganda at talino ay kaya niyang lagpasan si Sarah sa anumang aspeto.
Wala namang special sa talento ni Sarah kung hindi ang mag-akit ng mga lalaki. May konti itong ganda pero lamang na lamang pa rin siya. Wala naman atang katalent-talent ang babaeng yun maliban sa pagluhod sa mga lalaki at pagsukat sa kanilang mga pantalon. Kung kaya yun ni Sarah, kaya din niya yun. Sa ngayon hindi pa siya matatanggap ni Zephyr subalit alam niya na darating ang araw na sa kanya na ibabaling ni Zephyr ang pagmamahal nito dahil isa siyang perpektong babae. Napangiti siya sa isiping iyon, lihim niyang pinalakas ang kanyang loob. Umakyat siya sa silid kung saan siya matutulog, kinuha ang kanyang pinakasexing pambahay na damit at naligo. Halos maligo din siya ng pabango. Sinuklay at pinatuyo ang kanyang mahabang buhok. Sobrang ganda niya sa kanyang itsura. Ang kanyang dibdib na hindi kalakihan ay bahagyang nakalitaw at ang mapuputi niyang leeg ay tila bahanda ng kagati ng mga vampira. Matapos ang lahat ng iyon, bumaba na siya sa kusina. Naghihintay doon ang mayordoma ng tahanan, dalang isang mangkok na sopas. Miss Cindy, ito po'y pinapahanda ni Madam para sa kanyang anak. Pakiakyat daw po ito sa itaas para sa kanya. Tinignan niya ang sopas na inabot sa kanya ng mayordoma. Ang sopas na ito, tumango ang mayordoma at ngumiti. May gamot na nakapagpasigla ng dugo ng lalaki. Iinit ang kanyang katawan, lalo na kapag nakita ang isang magandang babaeng kagaya niyo. Ngayong gabi, gusto ni Elvin na gamitin itong pagkakataon upang gawing espesyal ang kanilang relasyon. Bibikutin niya na ang lalaki, total hiwalay naman na sila ni Sarah. Mas lalong namula si Cindy sa narinig mula sa mayordoma. Kinuha niya ang tray mula sa mayordoma at naglakad pa itaas na parang isang lotus na pumapagaspas. Ang kanyang katawan ay excited at iniisip na magaganap ngayong gabi. Iniisip niya ang mga posisyon na kanyang gagawin. Kinikilig ang kanyang puso. Hinila ng konti ang mga susong nagtatago at inilabas yun. Kumatok si Cindy habang nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto ni Zephyr. Si Zephyr ay abala sa pagtatrabaho at hindi tumugon sa tawag na yon. Maraming bagay ang nangyayari kamakailan. Sa pagsisimula ng bagong taon, lahat ng proyekto ng kumpanya ay aktibo na. Itong pinakabalang panahon ng taon, marami siyang kailangang basahing reports at proposals. Dahil hindi tumugon si Zephyr, binuksan na lamang ni Cindy ang pinto ng mag-isa. Tumingin si Zephyr ng malamig at nakita si Cindy na maganda at kaakit-akit. Wala siyang kahit na anong expression sa mukha. Anong ginagawa mo dito? Zephyr, kagatlabi ni Cindy habang malambing na nagsalita. Sinabi ng mama mo, nagtatrabaho ka dito ngayon, kaya pinadala niya ako para dalhan ka ng sopas. Hindi nagsalita si Zephyr at tahimik na pinanood siyang pumasok. Nang maibaba na ni Cindy ang sopas sa mesa, nagsalita si Zephyr. Binabati kita sa iyong tagumpay. Napamaang siya tumingin sa lalaki na naguguluhan. Anong ibig mo sabihin sa binabati kita sa iyong tagumpay? Nagpadala si Marie Chris ng liham at napupot ang nanay ko kay Sarah. Namatay si Marie Chris at ikaw ang nanalo bilang sa puso ng aking ina. Ngumisi si Zephyr sa kanya. Nanginginig ang mga labi ni Cindy at kunwari hindi niya ito naintindihan. Zephyr, anong sinasabi mo? Wala akong ginawang masama. Yun ay dahil hindi kita nahuli. Tinaas ni Zephyr ang kilay niya at tumingin ng matalim kay Cindy. May banta sa kanyang mga mata. Mas matalino ka kaysa sa iba. Alam mo hindi dapat gumawa ng masama gamit ang tunay mong pangalan. Simula pa lang ay kahinahinala ng liham ni Marie Chris. Nasa kulungan siya, paano siya makakapagpadala ng liham sa kanyang ina? Kaya sinundan niyang linya ng investigasyon. Sa wakas natuklasan niya na si Mariel ang may gawa noon. Sa katunayan ng gabing iyon, pumunta si Mariel sa lumang bahay upang magbigay ng galang para sa bagong taon sa matanda at nakipagtalo to kay Sarah na nasaksihan naman ni Cindy. Alam ni Cindy na may alitan ang dalawa kaya't sinulat niya ito sa kanyang isipan. Ang ebidensya ni Marie Chris ay tinago sa isang ligtas na lugar sa isang bahay. Matapos siyang makulong, sinabi niya ito kay Cindy. Pumunta si Cindy upang tingnan ang ebidensya, ngunit hindi niya ito kinuha, hanggang sa makilala niya si Mariel. Nalaman niyang dumating ng pagkakataon sa kanyang pinakahihintay. Hinimok niya si Marie Chris na sumulot ng liham kay Mariel upang kuhanin ang ebidensyang hawak nito. Si Mariel ay isang taong nagmamarunong, ngunit walang talino. Nang marinig niya sinabi ni Marie Chris na makakatulong ang ebidensya para pabagsakin si Sarah, agad niyang kinuha ito. Matapos makitang ebidensya, inakala ni Mariel na dumating ng pagkakataon niya upang pabagsakin si Sarah. Ngunit hindi niya magawang gawin ito ng mag-isa. Alam niyang malinaw na may gusto si Zephyr kay Sarah at natatakot siya na magalit si Zephyr kung gagawin niya to. Kaya't nagkunwari si Mariel na siya si Marie Chris at pinadalang ebidensya kay Elvie. Ano man ang lalabas sa investigasyon, hindi mahanap na kasabwat doon ni Cindy. Totoo ang ebidensya, hindi niya ito ginalaw, kinuha o pinadala. Alam lang niyan tungkol dito at lahat ng masamay ginawa ni Mariel na mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ikaw may kagagawa nito dahil hindi ka matutuntun sa isyong ito sa ngayon. Maaaring magaan ang tinig ni Zephyr ngunit ito'y lubhang nakamamatay.
Si Mariela nagpasa ng sisi sa bagay na ito at ngayon, ang mga kamay at paa niya pinuto ng pinadalan na siya sa ibang bansa. Ang pangungusap na ito'y tila isang babala. Namutlang mukha ni Cindy at tinignan siya ng may takot. Si Mariela ay pinsan mo, isang kadugo mo. Paano mo siya nagawa ng ganito kalupit na bagay sa kanya? Palagi siyang nagiging sanhi ng gulo. Kaya at nararapat nang naturuan siya ng leksyon. Dahan-dahang nagsalita si Zephyr, ang tono ay tamad. Kung siyang kadugo ko, nagawan ko ng ganun. Paano ka pa? Ano ang gagawin ni Cindy ngayon kahit na anong gawin niya ay hindi niya makukuha ang loob ni Zephyr? Ano ang gagawin ni Zephyr para makakuha ng ebidensyang may foul play sa nangyari sa ama ngayong patay na si Marie Chris? Malinis pa kaya niyang pangalan ng ama ni Sarah at manumbalik ang masaya nilang pagsasama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.